teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
aking paglilingkod sa'yo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Paglilingkod, paglilingkod, maglilingkod ako sa'yo. Good Good morning, morning, Jesus. Jesus. Masaya akong naglilingkod sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Masaya akong naglilingkod sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Magandang umaga po muli at welcome sa another episode ng Awit ng Pag-ibig, kung saan ang pangalang Jesus lamang na ating Panginoon ang siyang naibabantog at itinataas. At again, this is a special, actually itong aming unang remote, no? Remote recording sa isang tahanan, at yan, malalaman natin mamaya ang detalye nito. Meanwhile, tayo po yung manalangin muna. Ama naming nasa langit, muli purihin ka, sambahin ka sa iyong kadakilaan, sa iyong kapangyarihan, sa iyong kabanalan. At sa umagang ito, muli po sa aming kawalan, kayo po ang magpuno upang ang inyong pangalan ang patuloy na maitaas, ang kadakilaan ng inyong gawa ang siyang marinig, at ang kapangyarihan mo ang siyang makita sa buhay ng aking mga kapatid na nagpaunlak na makasama namin sa umagang ito. Muli po, to God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, sa umaga pong ito, kasama namin ay galing sa imported do yung aming mga bisita. From Chicago. Ayan, si Sister Tining at si Brother Rino Federe. So, pabatiin muna natin. Ladies first, Sister. Thank you, Lord.
Thank you, Jesus. Kumusta po mga kapatid? Kapatid namin dito sa Pilipinas. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon ng Panginoon para muli makabalik at makita namin kayo lahat sa kabutihan ng Panginoon. Walang hanggan ang pasasalamat namin dahil imagine sa dami-dami ng mga minsan ay struggle pero binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon para makabalik, para makita namin kayo. At binabati namin ang aming mga kapatiran sa Illinois, ang Yumilin family, De Luna, Miklat, Magpayo, Gines, at saka kami pong nando doon. Kaya magpatuloy tayo sa Panginoon sa kanyang mga gawain dahil alam natin na hindi nasasayang ating paglilingkod sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yung mga kaibigan at Dabarkats dito sa Pilipinas, gusto niyo rin batin? Brother Rino, kayo po, bati po. Mike. Binabati rin namin yung mga kaibigan namin dito, kapatiran, na hindi parang namin nakikita na sa pamamagitan dito na sa ganitong pagkakataon na mabati sila sa gawain ito, sa kanila ring kabutihan. Kaya thank you, Lord, at nakapag-share din kami ng ganito para sa kanila at pa-unlock yung kabutihan ni Lord sa kanilang lahat, sa amin din. Pamilya. Thank you, Brother Rino. Alam niyo, matagal na, gano'n na kayo katagal sa Chicago? 10 years. 10 years. Parang tagal-tagal na. 10 years pa lang pala yun. So, sila Sister, Trining at si Brother Rino, actually, ito kami sa tahanan ng kanyang anak ngayon, no? Sa tahanan ni Doc Monfideri. At thank you, Lord, at pinagamit yung lugar. Medyo naka-istorbo kami at lahat. Pero, siguro ang unang tanong ay, kailan kayo nagsimula sa Comfy? Kasi nagsimula po sila sa Comfy. Anong year at ano ho ba yung anong sitwasyon na kayo ay naging bahagi ng church na ito? Paano nagsimula ang lahat? If I'm not mistaken, ang una kong napasama dito sa Comfy natin is since 1984. 1984 pa. Doon pa tayo sa St. Therese. Yeah. Paano po kayo naging bahagi? Sino hong ginamit? O anong sitwasyon kayo napasama? Talagang si Lord, sabi niya sa Isaiah 55, my ways are not your ways, and your thoughts are different from yours. Talagang gumagawa si Lord ng mga paraan para mapalapit ka sa Kanya. Kasi nga ibang ways niya sa ways natin. Nagkasakit kasi yung aking anak na si Sister Reds na nasa Amerika ngayon. Maliit pa sila noon eh. Mga, pala siya noon? Elementary pa lang. Hindi po kasi ako sumasali sa ganito kasi nga si Brother Rino nagtatrabaho sa malayo, nasa ibang bansa. So, OFW rin siya dati. OFW siya. So, ako lang ang nag-aasikas sa aking mga anak, 2. May katulong, pero iba yung may ama eh. Pero sinasama na ako nila, Sister Evelyn, sa ganitong gawain. So, Sister Evelyn, Sister Evelyn, po ang ginamit sa inyo. sabi ko, sige po kasi wala po akong time. Wala pong mag-aasikaso sa kanyang mga anak kasi nagtatrabaho ako. Sumama ka lang. Sige po, pagka pero alam niyo po, po ako eh. Nagsiserve naman po kasi ako sa simbahan, sabi ko kay Sister Evelyn. Nagsisimba pag Linggo, nagsisimba pag Miyerkules, tsaka sa First Friday. At ako po ay lector commentator sa simbahan. Very active kayo talaga. Kaya sabi ko, okay na to, nagsiserve na ako kay Lord. Pero sabi nga ng Panginoon sa Isaiah 55, my ways are not your ways and my thoughts are different from yours. So, gumawa siya ng paraan para mapalapit kami sa Kanya. Ganun pala yon. Talagang pinagkasakit niya yung aking anak. At sa pagitan ng pagkakasakit na yon, doon niya pinakita na hindi sapat yung mga ganyang outward
outward na pagsamba mo sa akin. Kailangan talaga within the heart. Kaya, nung nagkasakit na yung anak ko ng 2 months na on and off ang lagnat, pinahilot ko pa nga yun, pinatawas ko pa nga kasi wala ako kay Lord. Pinatawas ko. Pero, gumagaling, pero pagdating sa gabi, may lagnat na naman, ganon. 2 months yun. Namamayat na yung anak ko, wala na akong choice. Ganyan talaga ang magulang. Ginawa ko kay Sister Evelyn, sige po, pag-pray mo, gusto pag-pray natin? Opo. Tinawag po si Sister Feli dito sa amin, sa bahay. Pinag-pray. Sabi ni Sister Feli, hindi ako nagpapagaling yan, si Lord ang magpapagaling, manampalataya ka lang. Tanggapin mo si Lord. Opo. Pinag-accept kami na mag-ina. Biyernes, Huwebes ng gabi. Kinabiyernisan, na walang lagnat na yung anak ko. Parang himala. So, nung Biyernes na yon, may prayer meeting sa kanila, matenda po kami. Since then, hindi na po kami tumigil kay Lord. At talaga namang pinakita ni Lord kung talagang pag lumapit ka sa Kanya ng buong puso at talikdan mo. Ang word ko nga po kay Lord, nung una ako lumapit sa Kanya, sa Matthew 5:19, nakalagay doon, don't store up riches for yourselves here on earth, where moths and rust destroy, and robber can break in and steal. But rather, store riches in heaven, for there is no rust and moths that destroy. For your hearts will always be where your riches are. Naku, tinamaan ako ng gusto, kaya since then, kay Lord na po ako umasa at up to now. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Minsan, akala natin yung mga masamang pangyayari sa buhay natin, ay, yung iba nga sinasabi siya, ako pinarurusahan kami ng Diyos. Laging gano'n, hindi ho, may mga, ayun, ginamit niya yung, kinote niya yung, my ways are different from your ways, my thoughts are different from your thoughts. So, may mga paraan po ang Diyos. Kailangan lang ay handa tayong makinig. Handa tayong sumunod kung ano yung nais na iparating sa atin ng Panginoon. So, tanong ko naman si Brother Rino kasi OFW siya no? So, most of the time, nasa abroad siya. So, paano po kayo naging bahagi ng Comfy Family later on? Ayun. Yeah, thank you Lord. Kasi nag-start ako ng 1982 na nag-Saudi. So, sila lang ang naiwanan. Opo. So, tuwing magbabakasyon, sabi nila, sinasama ko muna. Sabi ko, kaya lang muna kasi, sabi ko. So, yung dalawang akong anak, si Malilit pa nun sila, Doc, malilit pa. Ay, inaya ko, sige, lang, kayo lang muna, sabi ko. Yun. Pag-pray nyo na lang. Yun. So, banda ako ulit, tuwing magbabakasyon ako, ganon, nayaya ako, tapos, sila lang ang pinapapunta ko. Hindi ako gano'n sumama. Pero sumasama naman din ako paminsan-minsan pag walang mga na hindi ako naaakay dyan sa mga Pinagbibigyan niyo sila noon, kumbaga. Ngayon, so, nung tigil ako abroad sa dahil 1997 ako tumigil. Tagal din, ha? So, 16 years siya. So, nung ganun pa rin, hindi pa rin nag-ano akong nakisama sa kanila. Hanggang sa aywan ko kung si Kondin yun nandun ako umuwi ako sa Zambales, sa probinsya namin. Tapos, balik ako, basta nagmadali akong bumalik. Pumabol ako dyan sa prayer meeting dito kay Sister Evelyn. So, nagulat sila. Na amutin ako. So, yun, doon na nag-umpisa na sumasama-sama na ako sa kanila na pero matagal din bago ako nagkikon sa kanila nakisali-sali. So, ayun, siguro, Wilney Road na makilala ko rin siya. So, ayun na nag-start na hanggang ngayon sa na kami magkaanak na
sama-sama ka para sa kay Lord ng Isang kanyang- pamilya no? Pananggalan. Brother Rino, ano yung nakita mo, ano yung naranasan mo na naging dahilan na parang nanatili ka na talagang, ano yung naging karanasan mo na masasabi mong sa iglesia, sa church na parang sabi, ano nag-attract sa'yo sa church? Ang nakuha ko lang is parang bang nung napasama ako na talagang parang bang may humila sa akin na umatin na sumasama na nga. Hindi na kaya tuwing mayroong okasyon, mayroon na gawain sa Panginoon, nakakasama na ako. Wala nang lasa sa kanyang alak. Nawala. Na. Pati yung pag-inom niya nawala. Nawala yung lasa ng alak. Ganon, para wala na. Kahit nabagyan siya ng pilutan. Talaga. Yun na yun. Siguro, yun nga yung sinasabi natin na pag dumating na yung time na, Siguro, kasi yung tayo'y yung tinawag calling at, na sinasabi Opo. kay Lord, yun, wala na. Basta, tinawag at pinili Wala Opo. Yung sinabi nga niya na parang merong, kung ano, yan ho yung grasya ng Diyos na nasumpungan natin. At ang Diyos pa rin naman na nagbibigay niya, no? Hindi sa atin na sa kagandahang loob niya. Lahat naman siguro tayo, no? Yung, sabi nga may nag-attract, no? Yan yung grasya ng Diyos na tinawag ka na yung sabi niyo, ang ganda ng sinabi niyo na para makilala niyo rin siya, yun, no? ganon lang. Okay. So, Sister Rining, ano yung mga naging karanasan mo? Naalala mong karanasan? Kasi at that time, bukas naman ang aklat ng buhay niyo sa amin. Struggling kayo as a family, right? Meron din. Lalo na noon, natay ka rin, no? Ano yung, paano mo, kumbaga, hinandle yung situation, especially 16 years siya. Pero Christian ka na noon, di ba? Yeah, So, Christian na ako. paano mo binalanse ito? Paano nakatulong ang pananampalataya sa'yo? Malaking bagay ang pananampalataya talaga. Hindi ko kakayanin kung ako lang mag-isa. Talagang pagkasama mo si Lord, hindi ka mangangamba. Talagang ang mga anak mo, ilalagay niya sa tamang landas. Kasi yung mga bata, kahit na wala siya, wala si Brother Rino, ako lang. So, Katulong. nag-work pa kayo? Nagwo-work pa ako. Kung dumating ako gabi na, ano siya, hindi yung mga bata, si Lord ang nag-alaga, simbahan, eskwelahan, bahay lang sila. Walang barkada. Yun ang, doon ako talagang lalong nanampalataya kay Lord na talagang inangatan niya kaming lahat. Hindi niya kami pinabayaan kahit malayo si Brother Rino. Paano yung mga sitwasyon na hindi naman ho kailangan specifically kung ano yung problema. Paano lumalim ang ugnayan nyo sa Diyos, especially at that time na kayo lang, kayong nag-aalaga, kayong ng budget, lahat yan. Anong uri ng relasyon ang nabuo sa iyo at saka sa Diyos nung panahon na yun? Hindi ako nag-absent sa gawain niya. Nakaka-outreach ako. May time ka pang mag-outreach. Pag Sabado, nag-outreach ako. Kasama ko sina Sister Evelyn, nagpapanggasinan kami. Madami kami pinupuntang malalayong lugar. Sabado ng madaling araw, lumalakad na kami. Bumabalik kami ng Sabado ng gabi. Kinabukasan, fellowship. Malakas pa rin ang katawan. Talagang, sabi nga ni Lord, di ba? Yung, sabi niya sa Sirach nothing can make a person stronger than serving the Lord. Talagang pag nagsiserve ka kay Lord, ang kalakasan, nanggagaling talaga sa Kanya. Kahit puyat ka, pagod ka, pero pag sa gawain ni Lord, nawawala ang pagod. Yun nga yung sinasabi natin na nung araw kasi, humuhugot tayo sa sarili lang natin di ba? Doon tayo sa lakas natin, sa ating naintindihan. Pero sa karanasan natin mga Kristiyano, kahit po kami manggagawa, bakit ba kahit na anong pagod, pero ito yung pagod na pagkatapos nakangiti ka? Hindi ba? So, sa inyo, anong mga karunungan ang, sige sa mag-asawa, ano yung mga some wisdom na natanggap ninyo mula sa Diyos na naging maayos yung inyong pananaw, yung inyong mga desisyon? Ano yung ilang karunungan? Siguro you can quote some verses na nakatulong sa inyo during that time. Yun nga, yung ano man ang mangyari, yung bang sa Romans 8:28, Paborito ng bayan. nakalagay doon,
Everything works Oh, for yeah. good. Everything works for good for those who love God, for those who have called according to His purpose. Talagang ano man ang mangyari sa'yo, hindi ka pababayaan ni Lord eh. Meron siyang magandang ginagawa at alam natin na ang ginagawa niya is kabubuti nating lahat. Thank you, Lord. Brother Rino, kayo po, ano yung mga natutunan ninyo nung nasa gawain na kayo na nakatulong sa inyo para lumago sa inyong relasyon? Siguro hindi lang sa Diyos, no? Sa, bilang mag-asawa, bilang ama, kasi 16 years kayong nawala eh. So, ano ang mga naranasan nyo doon? Ang naranasan ko, yes, minsan, nagkaroon din kami ng pandon dahil inabutan nga ako ng Gulf War din sa pag-abroad. So, sabi, uwi ka na. Paano kung magkukuwi? Walang sasakyan, wala kang kahit na gusto mong umuwi. So, nanatili kami doon. Nanatili ako doon sa So, bago ko karoon ng talagang sabi, mag-pray ka lang dyan, sabi sa akin kasi, nagpe-pray naman kami. Gusto nila akong umuwi. Wala namang magagawa kasi wala nang transportation eh. Wala namang aeroplano kasi at mahal naman ang ticket. Lahat nga ng mga kasamahan ko, bali, 6 lang kaming Pilipino na natira. Pati Indian din ng kasama namin na iba. Nag-resign. Umuwi. So, nakauwi sila. Nakauwi sila. Pero kami naiwan. Alam niyo kung ano yung pinapail namin? Bakasyon. Nagkakaroon na ng gera. Bakasyon pa yung pero may bayad pa rin ho yun. Yun yung kaanuhan namin sa talagang tapos nung nagkaroon ng kapayapaan, gusto nilang bumalik. So ang naman ng kampanya namin, binigyan sila ng ticket pa bumalik kasi nabibitin yung trabaho namin eh. Kaya nagkaroon din ng bumalik. Tapos ang inaano ko doon sa yung bang magpa 6 months na ako doon sa company namin. Hindi kami pinapayagan, binibigyan pa ng bakasyon dahil sa namin yung mga wag lang kayo umuwi. Wag lang kaming umuwi, wag lang kaming mag-resign. Nung nga dito nakauwi na ako. So hindi na nga ako bumalik. Yung ticket ko ang binalik ko. So yun, na hanggang sa nagkaroon kami ng Mike. Nagkaroon kami ng dito sa pagtatagal ko dito. So ibinalik yung aking matatanggap sa company. Pinabalik dito sa amin, binalik sa akin. So ngayon yun yung nakapagbukas ako ng bank sa PNB. So yun yung aming na remittance. So doon nagumpisa yung namin. Pagkatapos naman ng pagtigil ko dito, yun naman anak namin na si Regeline ang umalis. So, sabi niya, may ticket si Brother Rino pabalik. Huwag ka na umalis. Balik mo yung ticket sa kanila. Ako naman, tagal na kayong nagkahiwalay ni Manny. Ako naman ang aalis. Siya nag-volunteer talaga. Pinabalik niya yung ticket ng daddy niya doon sa trabaho. Para wag na magtrabaho. Siya naman daw. Okay. Yun ang nag-start. Nag-apply siya ng nakapasya passer na siya noon. Nagpunta siya ng White nag-apply sa White. So kasi government ng Kuwait. Ministry ng Kuwait ang tumanggap sa kanila. Kaya yun ang start hanggang sa apply siya sa US. Natanggap naman siya. Ayun. So yung inyong tinatawag na commitment kay Lord ay hindi lang sabi niyo nga kanina, hindi yung panlabas kundi yung heartfelt talaga na ginagawa ko ito
dahil nakilala kita at nakita ko yung kagandahang loob mo sa buhay ko. At yun o, isang bagay na, yan, no, minsan tayo kasi may mga Kristiyano kasi, also siguro dahil hindi naintindihan, parang feeling nila entitled sila na, Lord, ginawa ko ito. So para bang nanunumbat na dapat ibalik, no? Pero sa inyo, hindi ganon, no? It's more of, ang dami mo palang ginawa sa buhay namin. Napakabait mo, niligtas mo ako. So ibinabalik ko lang sa iyo bilang pasasalamat ang serbisyong ito na makilala ka pa ng ibang tao. At yun ho, actually, pag makita nyo, blessed na blessed po talaga itong mag-asawang ito right now, no? Actually, tinatanong ko nga kanina, ano lang pinagkakaabalahan nila sa Chicago. Sabi nila, nag-gardening kami. So, bilang mag-asawa, paano ho nakatulong ang pananampalataya? Kasi 16 years din kayong hiwalay, hindi ba? Paano lalong lumago ang inyong, kasi may mga matatanda, kung kailan tumanda, nagbubulyawan, di ba? Parang kung kailan tumanda, tsaka palagi nag-aaway. May alam nga ako sa Amerika, kung kailan tumanda, gustong diborsyohin ng lalaki, ano bang tamang salita? Ano ho ba ang nagkapit sa inyong pananampalataya sa Diyos na mas lumalim ang ugnayan nyo sa bawat isa? Siguro, Sister Trining. Actually po, 53 years na po kaming mag-asawa. Wow, past the golden. Golden din kami doon sa dinaos ang golden namin sa US. At talaga namang, pag talagang nakaranas ka ng pag-ibig ni Lord, hahanap ka ng iyong mapapakinggan Meron po kaming naatinan na church doon. Bago yun, yung company, di ba nagkaroon tayo ng worker, Sister Linda. Yun, sa US. So, nung pagkatapos nun, dahil nagka-pandemic, doon nga nagkaroon ng hindi na nakabalik si Sister Linda. So, ngayon, ang nangyari, although pupunta kami sa St. Vianney na church na Filipino community, American Filipino community. So, nung nagkaroon din kami ng iba pang na atinan na yun tungkol doon kila Sister Bing na sila rin nag-introduce sa amin yung Christ Church US yun. Okay. Yeah. So, ito yung makita nating kaibahan pag totoong Kristiyano. Nag-hunger kayo. No? Bigyan nyo ng detalye pa yan. So, ano nangyari nung nandun na kayo sa States at wala na nga si Sister Linda? Naghanap kayo ng... Naghanap kami ng church na yung bang makakapakinig ka ng salita ng Diyos. Kasi yung atin dito, once a week lang Mm-hmm. yung ating pinakikinggan namin dito sa Pilipinas. So, pag... Yan yung Monday, no? Yung Kaya, nakaka-attend kami doon. Okay naman, masaya naman kami dahil kamukha rin natin na ang pagtuturo talagang puro sa Bible. direct na siya. Kaya, salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. So, makita po natin dito na pagtotoong Kristiyano, pagtotoong Kristiyano, hindi ka masisiyahan na bumalik lang doon sa nagsimba ako, naggumawa ako ng mabuti, wala akong... Hindi, gusto mo pang makarinig at makilala ang Diyos na pumili at tumawag sa atin. At maraming pangyayari sa buhay natin na kahit na ano pang harapin natin, hindi na tayo isa hong pwede ho ba ninyong bigyan ng konting din. Di ba yung inyong son-in-law ay nakadanas ng crisis, no? So, ano ang unang pumasok sa isip niya? Siyempre, tagal niyo ng Kristiyano, ang ganda na nung nangyari, but sabi na ito nangyari. So, anong una nasabi niyo kay Lord at that point? Talagang magki-question ka kay Lord bakit naggaganito? Samantalang lagi ka namang uma-attend. Yung bang parang nagmamalaki ka pa, nanunumbat ka pa, na ba't mangyayari to? Pero alam naman natin pala na, yun nga, Romans 8:28, all things work for good. Sa ikabubuti pala, para lalo kaming lumapit kay Lord. Kasi nga, sabi nga it takes a painful experience for us to change our ways.
Talagang ginagawa na to. At may word din si Lord sa Proverbs God corrects a man by sending sickness and filling his body with pain. Okay. Kailangan pa pala yun, nakakatakot na sa mga taong pabayaan ka na gano'n, di ka na makabangon. Yun ang mahirap. Pero salamat sa Panginoon. Ginawa niya ron para lalo kaming lumapit sa Panginoon. At glory to God nga, lahat ng pinalangin namin sa Panginoon tungkol doon sa aking son-in-law na nagkaroon ng sakit na hindi mo akalain na talagang tuluyan na siyang pinagaling ni Lord. Lahat ng papuri talagang binabalik namin kay Lord dahil sa hindi ko nga makontay ng isip ko kung paano ginawa ni Lord yun Yung maiiyak ka na lang talagang dadapa ka kay Lord. Dadapa ka at iiyak ka. Bakit ganito? Bakit ganyan? Pero yung pala, merong ginagawa si Lord para lalo mo siyang makilala sa ganitong pagkakataon. Totoo po yun, madalas actually God teaches us through painful experience talaga naalala ko nung buhay pa si Pastor Rafi, alam naman natin ang buhay ni Pastor Rafi. So nagkaganon siya, nagka-cancer siya. Sabi niya sa akin, Ernie, magtatanong ka rin pala talaga. So hindi ho nagtatanong dahil parang kine-question mo yung karunungan niya or whatever it is. Siguro ang pinakamaganda sa akin, ang pinakamaganda explanation kung kanino ko pabubuksan ang puso ko, kanino ko pa ipakikita yung kahinaan ko, kung di sa isang Diyos na nagmamahal at nakakaintindi sa akin, na siya rin makakapagbigay sa akin ng katugunan. No? So, nagtatanong tayo para makaunawa. Hindi tayo nagtatanong para sumbatan ng Diyos dahil marami tayong ginawang maganda. Sa mag-asawa, parehong tanong ito, paano kayo nag-minister maliban doon sa medical, siyempre moral support, paano kayo nag-minister doon sa son-in-law ninyo? Sige, Brother Rino, tanong ko muna. Paano kayo nakapag-minister sa brother-in-law, sa son-in-law niyo? Noon, kasi ang kanya palang lang siya, yung on-off, doon sa kanya nung nawala na si Sister Linda, na kasi yung kwan namin noon nandun si Sister Linda, ikot ang Sa amin nakatira. Ikot siya sa bawat family 1 week siya. So ganun ang sitwasyon na set up ng sa kanya prayer meeting. So nung nawala siya, parang naglaylo din siya na wala namang minsan puro kasi pasok siya ng trabaho. Trabaho. Alam mo, sa Amerika talagang ganun. Trabaho. So, ngayon, nagpunta kami ng Canada. Pagbalik namin, doon na yung nag-start yung kanyang yung sakit niya. Na parang na siya, parang yung nadadown siya dahil sa nararamdaman niya. So, hanggang sa nagpa-check up na siya, ayun, yung diagnose sa kanya na gano'n, na lung cancer stage 4. Stage 4 agad, no? Dahil yun, nabigla na siya. Parang ang kanya noon, nabigla rin siya na parang na siya, hindi niya na alam gagawin. Nung pagkaroon naman, nagkataon na nagbakasyon si Doc doon Doc Mon, sa Chicago. Sa Chicago. So, ang nangyari, yung bakasyon niya, siya ang kasama nag-support na sa kanya sa medical niya. So, hanggang sa umuwi na pagka-check up sa kanya. So, nagkaroon ng magandang effect yung pagbakasyon ni Doc doon sa kanya dahil sa pag-support sa aming... So, buong family talaga nag-support. Sister Trining, kayo po, paano kayo nakapag-minister? Lagi ko siya binibigyan ng Word of God. Halos every time na makikita ko siya na nakalugmok, malungkot. Ilang buwan ho ito tumagal? 1 year din, Dad. 1 year, 1 year din. Kasi dumating si Doc Mon doon. Talagang ibang ways talaga ni Lord. Dumating si Doc Mon doon ng October. Dumating siya ngayon. Tinakbo namin sa
accompany si Brother Ed ng araw din na yon. Kaya, diretso na si Doc Mon sa hospital. Siya na nagbantay. Pumunta lang si Doc Mon para magbantay ng hospital. O iba, di ba? Iba ang faith ni Lord. At talagang malaking pasasalamat. Hindi ko maintindihan si Lord. Hindi ko maintindihan talaga ang ginagawa. Kung paano niyang nagpunta si Doc doon para leisure. Pero ang ginawa niya, yung pala magkakasakit yung aking son-in-law. Kaya yun siya ang nag-alaga hanggang sa makaalis si Doc nang bumalik dito ng Matagal din siya doon. a month. Pagbalik niya dito, tamang-tamang first dose ng kanyang gamot ni Brother Ed. Pag-alis niya, alis si Brother Doc ngayon, uwi na dito. First dose ng gamot niya. Tablet lang yun. Araw-araw, tablet. 1 week lang yata yun eh. 1 week lang, nakita mo, gumanda na yung katawan. 1 week lang, ha? Pero ang gamot talaga naman, kung anuhin mo, 1 million pesos. Pero wala yata kayong binayaran. Wala kami binayaran kahit 5. At nagkaroon pa siya ng pension, disability benefits. Since hanggang sa nagtatrabaho na siya, may disability benefits May disability benefit pa siya. Iba talaga ito. Isipin mo, kaya parang puputok ang ulo ko sa Pilit mong inintindi. paano ginagawa ni Lord na to ibang klase. Yan nga po yung sinasabi nating grasya ng Diyos na sa sinabi nga grace undeserving hindi karapat-dapat pero binibigay, no? Naiiyak si brother, naalala niya siguro yung mga pangyayari. Maiiyak ka talaga kasi at doon tayo natututong magpakumbaba, no? Na dahil sa pati ito, yung tawag ko ho dyan, favor, no? Yung pabor ng Diyos na ibinibigay niya sa kanya mga, hindi dahil sa napakabait na natin, hindi dahil, yun ang karanasan, lahat ng mga taong tunay na tinawag at pinili ng ating Panginoon. At bago tayo magpatuloy, tawagin ko muna si Sister Trining para kumanta. Ay, may awitin si Sister Trining dito, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di nagbabago. Ayan, Sister, gamitin niyo po itong mic. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay di nagbabago. Tumutugon sa mga hibik ng puso kong ito. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay di nagbabago. Tumutugon sa mga hibik ng puso kong ito. Dalangin ko, unawain mo ang damdamin ko. Masdan mo, tumatagoy ang kaluluwa ko. Jesus, kailangan kita. Jesus, kailangan kita. Jesus, kailangan kita sa buhay ko. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay di nagbabago. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, Panginoon.
Thank you, Lord, sa napakagandang awitin yan. Awitin ng mami nung araw. Talagang magpapasalamat ka no? Pag talagang naranasan mo ang kagandahang loob ng Diyos, hindi pwedeng tatagos sa puso mo yan at sa iyong kaluluwa. Bago po kami magpatuloy, nakakatuwa ho itong mga babatiin namin kasi nandito lahat. Okay, December 20, 2025. Happy birthday, Sister Trining! Thank you, Lord. Ayan, ilang taon na po kayo, Sister Trining, ngayon? 79. 79. Ako talaga noon. At meron pa, Brother Doc Mon Pedere, ang anak po niya na isang doktor. Kita niyo naman yan. Brother Sunny Beloria, Sister Nori Lector, Brother Nandi Gomez, Sister Nelia Rada, Brother Louis Bongon, Brother Gideon Galicia, kapitbahay lang. And happy birthday! Ay, maniwala ka. Kayo na nga magsabi kung sino. Happy anniversary! Anniversary, Mrs. Ernie and Sister Eloy Akaya. Hindi ba? Kami nagbatean dito. Anniversary niyo pala. Anniversary. Kaya nagulat ako, ay oo nga pala. Happy birthday at happy anniversary. Ilang years na kayo, bro? Ilang years na kayo ni Sister Eloy? Naku, ito na pagkagalan. 42 yata o 43. Ay, hindi sigurado. Hindi, kasi Lagot. si Patrick ay 42 na yata. So, plus 1, 43. Ayan. Hindi sigurado. Lagot ka kay Sister Eloy. Happy birthday and happy anniversary. Brother Bong, pasok. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy Happy birthday and happy anniversary. Ayan, maraming salamat. Ngayon lang ho yata ako nagkaroon ng segment dito na binati ko yung mga tapos binati ko rin yung sarili ko. Salamat, no? So, narinig natin yung unang bahagi kung saan nagsimula sila tulad ng ibang pamilya na siyempre financially nag-uumpisa pa lang, so maraming pinagdaraanan. Pero nakita din natin yung susi, no? Na unang-una nga ay nang makilala nila ang Diyos, hindi na sila humiwalay. Isang makikita natin dito ay kung saan ka tinanim, doon ka lumago. No? Ngayon, meron silang, mahalaga naman po dito, bagamat nag-iba sila ng church kasi wala naman kaming branch doon, ang mahalaga ay hindi ka nasiyahan na okay na to, na okay na, wala, no? Hindi ho. Wala akong magsasabing Kristiyano na okay na ako, pwede na. Hindi ho eh. Kailangan patuloy at patuloy, lalo na at may dinaanan. Paano kung kayo ay hindi lang nakakarinig, no? Ay nga, bilang tao, may mga pagtatanong din naman. Pero maganda ho sa inyo, establish na yung relationship nyo eh. Kailangan lang patuloy na lumago sa Panginoon. So punta naman tayo sa mga anak. Ang dalawang anak nila, si Sister Reggie and sinong mas matanda? Sister Reggie, ano? Okay. So paano po ninyo na-impluwensyahan ng dalawang bata ito, hindi na bata, ano, may mga ano na nasa edad na napalagay nyo, paano nyo na-impluwensyahan sila na manatili at nakita naman natin na patuloy na lumalago sa relasyon nila sa Diyos? Palagay ko, ang anak kasi kung ano yung nakikita sa magulang, yun ang kanilang sinusunod o ginagaya. Kaya we should live by example. We should walk our talk. Hindi pwedeng tuturuan mo sila ng ganyan pero hindi mo naman ginagawa. Hindi sila maniniwala. Pero alam naman natin na lalo sa ating kompi na laging tinuturo, ipamuhay mo kung ano yung naririnig mo.
Dahil kung hindi mo pinamumuhay, hindi ka totoo kay Lord. Sabi niya sa 1 John, di ba? Pag hindi mo pinamumuhay yung salita mo at sabi mo, you are a liar. Kaya kailangan talaga kung ano yung pinamumuhay mo. Pinakikita mo sa mga anak mo na talagang kung kay Lord ka talaga. Hindi pwedeng ikaw papunta sa kaliwa at sa kanan kasi napaka-kipot talaga ng pintuan. Mahirap pumasok sa makitid na daan pero sa maluwag kung nandun ang mga gawaing hindi maganda na maluwag pero sa nakikita natin sa ating mga anak na patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos, hindi talaga sila mawawalay. Talagang kailangan talaga ang paglapit natin kay Lord talaga with all our heart. Hindi pwedeng merong hypocrisy. Kasi nga, hindi kalugod-lugod kay Lord yun. Totoo po yun, no? Unang-una nga, ang mga bata ay na-encourage lumapit sa Diyos kasi unang-una, kayo mismo nandoon. No? Yun nga isang magandang example. Pangalawa, hindi natatapos ang tinatawag na suporta doon sa church. Kasi sa church, 2-3 oras lang Pero uuwi kayo ng bahay, 1 linggo kayo magkasama doon. So doon mo makikita kung gaano ka-authentic yung inyong buhay. Although may mga pagkakamali naman talaga, may mga pagkukulang. Pero sa gitna ng lahat ng ito ay naroon ang inyong ugnayan sa Diyos na binibigyan nyo talaga ng pagpapahalaga. Brother Rino, kayo po. Lalo na kayo bilang tatay. Paano nyo po na-impluensya ng mga bata? Ang sa amin is, noon nga, dahil sa ngayon, yung isa nandito sa Pilipinas, yung isa nandun sa Amerika, kasi nag-start kaming pumunta sa Amerika ng 2023 dahil dun sa 2016? 2003 kami nag-start na 10 years kami dahil dun sa aming anak na yung pinag-apply kami ng tourist. Doon na kayo nag-apply ng Dito. Dito kayo nag-apply. Tourist muna. Nag-multiple muna kami ng 10 years. 10 years yung tourist. Bago. So, ang gawa namin is palitan kami pumunta dahil nandun nga sa yung isa. Para may kasama yung isa doon. Oo. Palitan kami. Alis yung isa sa amin. Kung siya pupunta, ako nandito. Tapos pagbalik niya, Alternate. ako naman kami nagawa. Dahil noon nagkaroon siya ng anak, yung aming anak dun sa US. Ilan ba apo nyo? Isa lang. So, yun, Nursing dun, na. Nurse din ako. Doon kami nag-start na gano'n. So, pagkatapos naubos yung 10 years namin, ang gusto namin, nag-reapply kami uli ng tourist lang. Ayaw kasi namin sa Amerika. Gusto namin ayaw dito. namin, talaga? Oo, ayaw namin na ma-stay talaga roon. Bakit? Bakit? At the time, bakit? Masarap dito. Dito. Yun yung kwan namin. Masaya maglingkod kay Lord dito, di ba? Kasi, gaya niyan, sanay siya sa outreach. Pati nakikisama rin ako sa outreach noon. Ganyan. Kasi dito, grupo doon, wala, noon lang nandun yung isang worker natin na nagkaroon tayo ng event tuwing anniversary doon. Ginakuan din namin, nagkuan din kami, nag-celebrate din. So, ganun ang sitwasyon namin doon. So, pagkaroon ng kuan namin, dalawang beses kami nag-try na uli ng 10 years. Na-deny. Deny. Na-denied kami. Oh. Na-denied kami sa tourist. Tapos, ang ginawa ng aming anak, pinitisyon kami. Dahil na-deny, pinitisyon dahil pinitisyon na kami. Ayos Oo. So, akala namin matagal. 3 months, dumating yung aming papers. Gaya nung sinabi ni Sister Linda, sandali lang yan, sabi niya, darating yung kanyo. So, nagkasunod lang kami din kay Sister Linda na nagpunta doon. Kaya, nagkabanding-banding kami kila Sister Linda. Yung nung nasya na assign. Isang malaking bagay sa mga Kristiyano, no? Yung
yung fellowship ng bawat isa. Yun. Napakaganda. Oo. Kaya siguro isang dahilan din na okay na sa Amerika kasi may mga kasama rin kayo doon. Hindi ba? At least ang mahalaga ho kasi sa pag-fellowship, nagsusupport, ang tawag ko dyan, naghuhugutan. Di ba? Lalo na paano kayo nakapag-adjust pala pagdating sa Amerika? Kasi siyempre, sanay ka dito, iba yung buhay. Gaano kahirap, gaano kadali, at anong adjustment ang ginawa niyo? Hindi masyadong mahirap kasi nandun nga si Sister Linda sa amin. Paano Halos doon siya nakatira eh. Paano naging madali na dahil na doon si Sister Linda? Paano? Lagi kaming pag Sila nagkwentuhan dalawa, kami, Word of God ang magkakaroon aming sila. usapan. Kay Lord lagi ang usapan namin dalawa. Ganon. Sa madaling salita, sinuportahan kayo ng salita ng Diyos. Sharing kami ng Word of God. Puro sharing ng Word of God. Kita nyo yun, yung iba kasi talagang, naku, ang hirap dito, ang daming, yun ang naririnig ko lagi. Ang natatandaan ko is, nauna, bago si Sister Linda, nauna si Sister Remy. Remy. Tsaka si, doon nag-start. Pastor Sa Oying. bahay sila Ying, nakatira. Sa bahay. Doon din sa bahay nyo. So doon. talagang sa inyo umuwi ang mga worker. Kaya doon nag-start Matagal talaga. sila doon, matagal. Nung kuan nga. Ayun, tapos yung kuan nila sa Pastor Oying, saka si Sister Sister Remy, si Sister Linda naman ang pumalit. Kaya ganun, natuloy-tuloy yung Word of God talaga. kwan sa paglilingkod ng worker doon sa Illinois nung nandun sila hanggang sa nga yung umuwi si last na umuwi ni Sister Linda na hindi na balik. Yun kaanuhan. Thank you, Lord. Oo. So, makita natin dito, sa mundo, kasi marami ako naririnig, napakahirap sa Amerika, ganito, ganyan, no? Pero sabi nga, when God opens the door, no one can close it, no? And anything naman na sara niya, talagang wala makapagbubukas. So sa madaling salita, nauna na ang Diyos kapag gusto niyang pagpalain ang isang tao, ang isang pamilya. At dito, hindi niya sinabing nagkamal kami ng maraming dollars, alam mo, naging popular. Hindi, isa lang sinasabi nila, mayroong kaming Word of God. So, ganun ho talaga kahalaga. At hanggang ngayon, sa inyong, hindi naman pagtanda, parang sa inyong pag-mature, physically, and yan ang nagbibigay ng lakas sa inyo. Yeah. Okay. Pag ganito palang matanda ka na. Talagang inamin na niyo. Okay. Pag ganitong may edad ka na pala. May edad, Pag ganitong may edad ka na pala, hindi mo na hinahanap yung rangya, yung pera, yung mga material things. Ang focus mo na lang pala talaga, spiritual. Naranasan mo yun? Spiritual lang. Kung totoo yung Kristiyano. Wala na yung gusto mo kay Lord lang talaga. Ang gusto mo lang, i-please na lang Peace. siya. Yeah. Basta may peace ka sa puso, maligaya ka na. Nakakatulog kang mahimbing, maligaya ka na, malakas ka. Maligaya ka na. Wala na yung pera. Wala na yung pera. Kaya nga doon, store up riches for yourselves. Yung word na binigay sa iyo. So, nasa ibang bansa kayo, lalo na sa Amerika na, aminin man natin o hindi, napakaraming nagsasabing Kristiyano sila, pero ang buhay nila ay taliwas. So, nakakamit ho ba kayo ng Pilipino man? Paano niyo sila nami-minister doon? Paano? Mahirap mag-minister doon ng dahil mahirap. sa sitwasyon. Kasi talagang doon. Time ang una-una doon. Dahil silang trabaho. Kaya pagkatapos ng wala na silang trabaho, ano naman sila? Relax naman. Hindi, mga yung siyempre, barkada, lalabas sila, o iinom sila kung saan-saan. Hindi mo mayaya sa May mga kilala kaming ganun, kahit na anong sabihin mong umattend. Oo naman, sasagot naman, pero parang dito rin ho. Walang pagkakaiba. Oo nga. Yun nga ho, napapansin namin sa Amerika, lalo na ngayon, very challenging kasi hindi na lang sila nagsasabi na, ayun na nga, nangangako. May mga pagkakataon na aawayin ka na lalo na mga, ewan ko kung nadanas niyo yun na pagka-Kristiyano ka sa ibang bansa. Hindi lang yung iisnabing ka, kung di minsan kinukonfronta ka na. May mga napapanood po kami sa Facebook na
Ganyan, ano. So sa inyo, sa edad nyong ito, sabi nga ninyo, wala na kayong hinahanap, kundi ang inyong paglilingkod sa ating Panginoon. So, sa isang bagay po na masasabi natin, wala na kayong hinahanap, pero may tatanungin ko pa rin sa inyo. Sa inyong puso, ano pa yung isang bagay bilang tao na siguro, no? Bilang isang ina, bilang isang asawa, whatever, na gusto mo pang mangyayari sa buhay mo at this point? Siguro yung makita mo lang yung mga anak mo talaga na kay Lord. Yung bang hindi humihiwalay sa gawain ng Panginoon, sa salita ng Diyos. Yun lang, maligaya na ang magulang siguro sa ganun. Yung makita mo silang naglilingkod, napakaligaya na ng magulang sa ganun. Hindi mo sabing mababaw kasi hindi ganun kadali yun. Brother Rino, kayo po. Ang ko naman is, yun nga. Kasi sa pananatili lang kay Lord ang kwan namin. Kasi pati sila kung ano ang kwan namin doon, message din sila sa mga gawain dito ng pagsaserve nila din kay Lord, lalo na yung aming pamangkin sa kanya kwando sa papaabot din sa amin at saka ganun din nga. Dahil sa ngayon, ang ano namin is mayroon din tayong pinagkakwantong linggo. So, alam namin na linggo na Friday morning nyo. Monday morning nyo. Kaya, kasi, lalo na siya, talagang tutok din siya, nag-aantay lang sila ng mga padala na word ni Lord galing dito sa inyo. Okay. So, nakita ko ho talaga dito yung legacy, yung iiwanan. Sa mundo kasi is gano'ng karaming milyon, gano'ng karaming properties. Pero sa isang nakaranas na sa kagandahang loob ng Diyos at sa kapangyarihan ng Diyos, ang nasa mo na lang yung, lalo na yung mga anak mo. Pare-pareho tayo na tunay na makaunawa at hindi lang yung bastang sumasama kasi nahihiya sa nanay, nahihiya sa tatay, kundi dumating yung point na kusa silang lalapit talaga. At sila mismo ay magnanasa rin na makilala pa ang Diyos. And sometimes parang parang bunga ng puno. Naghihintay ka rin mag-mature yan. Pero you don't stop praying about it, right? Na naroon talaga ang nasa mo na makakilala pa sila. Wala naman, pagka ikaw ay may ugnayan sa Diyos, yun ang una Yun ang isipin mo, yung mahal mo sa buhay na, paano ko ba madadala ito? Hindi mo nung pwedeng tutukan ng baril at sabihin mo, lupit. Sama ka. Wala akong galanat ng may mga ano na rin, kanya-kanyang buhay. So sa inyong kalagayan ngayon, paano nyo sa inyong paraan, sa inyong buhay, paano nyo masasabing gusto kong pasalamatan ng Diyos sa ganitong paraan? Ayan, ano po ba ang lalo na nagkakaedad na, no, na hindi ka naman pwede nang gumawa ng kahit masyado. Pero ano pa yung heart's desire mo na meron pa ba kayong gustong gawin na parang heart's desire mo na sana magawa ko pa ito para kay Lord? Meron po ba, Sister? Yung pagka meron tayong mga gawain dito, nagpapaabot kami ng suporta para lang makatulong ba. At nakakatuwa naman dahil talaga namang hindi naman kami kinakalimutan ng Pilipinas. Lagi kami pinadadala ng invitation sa kung ano man ang gawain natin dito. Kaya yun ang kinakatuwa natin kasi pamilya Hindi talaga tayo makakalimutan ng bawat isa. Talagang kahit anong mangyari dito, nakakaabot sa Illinois ang mga gawain nyo rito. Kaya kahit papaano, nakakasuporta pa rin kami. Thank you, Lord. Brother Rino. At saka isa pa, nakakatuwa kasi pati yung apo namin na nurse na, graduating na siya ngayong next year, graduating na siya. Actually, na siya CNA na siya, Certified Nursing Assistant na siya. License na siya
gawain din ni Lord ang kanyang laging kasama namin. Hindi rin siya, kahit puyat siya sa pag-aaral sa ating gabi, kinabukasan gusto niyang umattend sa gawain ng Panginoon. Sumasama pa rin. Yun ang nakakatuwa. Nakakatuwa sa isang lola. Yung pati apo mo, nagsusumikap na makinig ng, hindi nag-a-absent na makinig ng, pag hindi siya nakasama sa amin, kasama sa online, kasi naka-online din yung aming, Good morning, Jesus. Hindi, yun sa Sa church na, niya. Mm-mm. Oo. Kasi sa Good Morning Jesus, nasa na siya, nasa School na. trabaho o kaya nasa school. Doon sa church na atin na namin, dahil talagang may hunger na eh. May hunger na. Yun ang- Naituro na yung direksyon. Yeah. yung nakakatawa sa isang lola, sa lolo, ito nga Sunday, tinanong ko yung manugang ko, nagsimba ka kanina, opo mami, sino kasama mo? Si Jeremiah. Oh, yun, kasi may pasok si Sister Reds. Di ba yun nakakatawa na sa isang lola? Makita mo na nagsusumikap ang iyong manugang at saka apo, kahit sila lang, talagang hindi uma-absent sa gawain na Panginoon. Matutuwa ka na talaga doon sa ganung ginagawa nila. Ibang tao hindi maintindihan, babaw naman ng inyong kaligayahan. Pero sa isang taong nakaranas na ng sino ang Diyos sa buhay nila, yun ang pinakamaligaya talaga eh. Yung makita mong... Tsaka may dalawa kayong bagay na binanggit na gusto kong bigyan ng diin. Unang-una, hindi kayo nakalimot even sa suporta. Sa Pilipino meron tayong kasabihan, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. At totoo po yan, bilang mga mananampalataya, at sa kompi naman po, parang ang kompi kasi is parang minsan is parang transition papunta doon sa, kaya marami tayong nasa abroad. Pero hindi nakalimot kasi sabi nyo, pamilya. No? Ang itinatagpo ng Kristo ay hindi simbahan. Ang tinatagpo ng ating Panginoon ay pamilya ng Diyos. At bilang pamilya ng Diyos, ano pa man ang mangyari, hindi mo na maaalis yun eh. Bahagi ka na. Kumaga sa istorya, bahagi ka na at kasama ka na doon eh. So brother rin na naman, tanongin natin, same question. Ang kung ko naman is, hindi ko kay Lord. Yung sa mga ngayon, sa kasalukuyan is yung blessing na natatanggap namin. Na siyempre, kung alaman naman natin na ang blessing, minsan nanggagaling kay Lord talaga. Hindi minsan talaga. Talagang nanggagaling nga kay Lord. Kasi sa ngayon, maraming salamat sa mga blessing na binibigay sa amin ngayon ni Lord. Kasi talagang kung hindi naman bliss na bliss, pero may blessing talaga na din na umaabot sa amin. Mga hindi mo akalain, dumarating. Yan yung, at saka, yun nga, yung pagpupunta sa church, minsan nagsimba na kami ng maga, tapos may sumiting ng hapon, tapos dito, pupunta ka sa gabi, church sa Biane, na pinupuntahan din nila. Catholic Church kasi yun. Kaya paglilingkod talaga kay Lord yung nakukuha niya. At saka kulang na lang, sabi mo magkulong doon. At saka minsan may extra points sila. Nakapagsimpa na may wibis ba yun? Silang dalawa nung manugang ko. Minsan yung manugang ko nagyaya magsimba para sila doon sa church na isang na pagsiservice nila. Ni Lord. Kaya paglapit na kutuwa din kami na paglapit ni Lord sa aming manugang is talagang malaking kwan ni Lord sa amin. Opo, lalo na hindi naman kapamilya dati, di ba? May naalala kong words sa song, I would rather be in the house of the Lord than anywhere else. Kanta tayong ganun Di ba? Ano ngayon? Kanta ni Doc Mon. Kanta ba ni Doc Mon yun? Talaga? Better is one day in your court, di ba? So, ano yun bahagi ng hunger mo yun na ando na yun natanim na
no? Meron pa tayong ilang minuto. Siguro ito, usually pagka nagkikipagkwentuhan ako, lalo na siguro sa inyo, mas magandang marinig. Ano ang mabibigay niyong advice sa mga nanonood na maaring nagsisimula pa lang ng pamilya, may mga pinagdaraanan, o nawawala na ang pananampalataya, o may kaguluhan sa pamilya? Ano ho ang maibibigay ninyong advice? Ang maibibigay ko lang na advice, kasi sinabi naman sa salita ng Diyos na lahat naman ng tao dumadaan sa pagsubok. Pero alam naman natin na si Lord lagi ang nagbibigay ng way out. Hindi naman niya bibigay sa atin ng isang problema na hindi naman siya din ang lulutas. Binibigyan niya lang tayo ng parang test kung talagang kaya natin yun. Pero basta mapagtagumpay natin yun at alam na natin sa loob ng tunnel, at the end of the rainbow, there is a pot of gold. Yeah, and at the end of the rainbow, there's a pot of gold. Okay. At the end of the highway, you'll find the old being told. Oh, kanta yan ah. Ayun. Thank you, Lord. Kaya advice ko lang, manatili lang kay Lord. Kasi pagka umiwas ka kay Lord o mawala ka kay Lord, ikaw ang talo. Lugi ka. Totoo yun. Kaya pag pinili ka, Lord, kasi sabi naman sa John 15:16 you did not choose me but I chose you. Yes. Siya talaga ang pumili sa atin. Kaya pag pinili ka, huwag kang lumayo. Doon ka na lang talaga kasi pag lumayo ka pa, ikaw ang talo. Kaya lagi nating isipin yun, tinawag ako ni Lord, pinili ako ni Lord, mananatili ako sa Kanya kasi pag hindi ka nanatili, walang kawawa tayo. Madali tayong hilahin ng kaaway. Alam niyo sa nakita ko dyan, pinili ako ni Lord, sagot ako ni Lord. Amen. Brother Rino kayo, advice ninyo sa mga taong nanonood. Sa advice ko lang, kasi minsan, mayroon yung pamlalamig. Yun. Marating po yun. Marating talaga yun. Kasi, minsan malakas yung hatak ng kaaway. So, kailangan isipin natin na si Lord nandyan lang sa atin. Kailangan, panindigan natin na mahal tayo ni Lord. Ayun. Gusto ko yun. Panindigan nating mahal tayo ng Diyos. Kasi nga, pag nanlalamig o may nangyayari, mahal nga ba talaga ako ni Lord? Di ba? Nandun yung mga pagdududa. Pero sabi ni Brother Rino, panindigan mo. Yun yung pananampalataya. Maring hindi mo nararanasan, hindi mo nararamdaman. Sabi nga, before it gets better, it gets worse. Di ba? Pero ang mahalaga, doon sa taong dumadanas noon, na isang Kristiyano, minsan nga sinasabi natin, balikan mo lahat ng ginawa sa'yo. No? Pagkatapos bang sagipin ka doon, ngayon hayaan niyang malunod ka dyan. Hindi pwede. Kung sinagip ka noon, sasagipin ka uli. No? So mga kapatid, naku, salamat po sa pagkakataong ito na nakasama natin sila, Sister Trining. And hope, hindi ito ang huli. Pagbabalik niyo ulit dito, isa pa uli. Maraming salamat po. At aawit po kami bilang huling awitin namin sa umagang ito. Naaliw ang puso ko, bawat saglit ang hanap ko. Ikaw, Espiritu Santo. Naaliw ang puso ko, bawat saglit ang hanap ko. Ikaw, Espiritu Santo. Banal, 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 patnubayan mo ako. Hinahanap kita sa bawat sandali. Patnubayan mo ako. Magandang umaga po muli sa ating lahat at maraming salamat hanggang sa muling pagkikita. God bless everyone. God bless. Bye. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy
time.